Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang sa Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hirap, sayang diriwang, tanong lahat, si Jesu Cristo na buhay, nanay sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kagasaganaang lubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumagalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinuguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang, sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy,
iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kaniya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung anong aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kaniyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang tema o tono ng salita ay nagbabago ayon sa pandinig. Malalim ata yun na. Hindi, simple lang po. Halimbawa, ang salitang, ano ang gusto mo? Pag sinabi mo sa bata, paano nyo sinasabi? Di ba medyo may pagka malambing?
Anong gusto mo? Kapag sinasabi mo naman dun sa girlfriend mo o sa boyfriend mo, mas malambing. Anong gusto mo? Pareho lang naman. Pero kapag sinasabi mo sa mga taong galit ka, paano nyo sinasabi? Anong gusto mo? Naiiba yung tono. Pero, iisa lang yung salita. Ibig sabihin, depende kung ano ang gusto mong iparating. Ang ebanghelyo po ngayon ay nag-umpisa sa salitang malakas na sinabi ni Jesus. Hindi lamang niya sinabi, malakas na sinabi ni Jesus. Sa English translation, Jesus cried out. Hindi lang niya sinabi doon na sinabi ni Jesus, hindi. Jesus cried out. Malakas na sinabi ni Jesus. Kapag itong salitang ito ay ginamit mong malakas na sinabi ni Jesus, ang mga salitang susunod ay mahalaga. Ang salitang susunod ay napaka-importante sa kanya. Gusto niyang bigyan ng emphasis. Gusto niyang pag-ukulan ng mga nakikinig sa kanya, kaya malakas niyang sinabi ito. Ano yung mga salitang malakas na sinabi ni Jesus? Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Sa kapangyarihan ng presensya ni Jesus sa templo na ang kausap niya ay ang mga Pariseyong ayaw maniwala na siya ay galing sa langit. Malakas na sinabi ni Jesus ang kaniyang relasyon sa Ama. Ang kaniyang relasyon at ang mga utos ng Ama, ang kaniyang ginagawa, kaya niya ito ginagawa, kaya niya ito sinasabi. Hindi niya ito ginagawa at sinasabi sa kaniyang sarili lamang. Kung hindi may isa pang karelasyon si Jesus upang gawin ito at upang patunayang ang Ama at si Jesus ay iisa. Ang relasyon nila na hindi kayang arukin ng kaisipan ng mga Pariseo ang nagbibigay sa kanila ng madaling pamamaraang i-reject ang sinasabi ni Jesus. At kaya upang maunawaan mo ang relasyong ito, idinugtong ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang tunay na nakikikita at nakauunawa ng sinasabi ni Jesus ay nabubuhay sa kaliwanagan. Ang relasyon ng Ama at ng Anak ay pinaiigting ng pagsasalita ni Jesus na ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ayaw tanggapin ng kaniyang mga kausap at kaharap ang kaniyang mga salita dahil ayaw nilang maliwanagan, dahil sila'y baliw na baliw, dahil sila ay nagkakaroon ng sariling interpretasyon ng katotohanan. Gusto nila yung katotohanan ang susindin nila. Gusto nila yung lumalabas sa bibig nila at interpretasyon ng kasulatan ang dapat sundin. Isang klaseng ilaw pero magdadala sa kadiliman sa kalaunan
dahil ang ilaw na galing sa Diyos, si Jesus bilang ilaw, kailanman hindi mamamatay. Ito yung katotohanan sa harap ng sinasabi ni Jesus, ayaw maniwala ng mga Pariseo at ng ibang tao doon sa templo. Bakit? Dahil ngayon lamang sila nakakita ng taong nagsasalita sa kaniyang sariling autoridad at sa kaniyang sariling kakayahan. Tayo rin naman, minsan ayaw natin sa ilaw. Mainit nakapapaso. Siguro kung nandito kayo sa altar, baka iisipin ninyo, buti pa si Father may nakatutok na electric fan. Napakainit po gawa ng ilaw. Para makita natin sa katotohanan ang mukha ng ating Poong Jesus Nazareno na siya ring nagbigay ng larawan sa mukha ng Ama. Mayroong isang binatang gustong magpari. Sinabi nung isang matandang pari, sige, magdasal ka lang. So natutunan ng lalaking ito ang magdasal araw-araw. Pagkatapos ng mga mahabang panahon, nang natutunan niya na ang pagdarasal, inutusan siya ng matandang pari na ang oras na iyon ay bumabagyo. Ang sabi niya, pwede mo bang dalhin ang kandilang ito sa kabilang kubol dahil walang ilaw doon? Dinala nung binatang nais magpari. Paglabas niya sa pinto, namatay yung apoy sa kandila. Muli siyang bumalik. Sinindihan, namatay. Paulit-ulit hanggang sa siya ay nagreklamo na. Father, napaka-imposible po ng inyong ipinagagawa. Alam ninyong malakas ang hangin sa labas. Bakit kailangan itong dalhin ang kandilang ito na may ilaw sa kabilang kubol? Ang sabi ng matandang pari, ito ang gusto kong ipakita sa iyo. Sa oras na ipinagyayabang mo na marunong ka nang magdasal, ito ay namamatay at nawawala. Sa oras na ipinagyayabang nating hindi na natin kailangan ang ilaw ng Diyos, doon tayo paulit-ulit na dadapa. Doon tayo paulit-ulit na mahihirapang tumawid sa mga hamon ng buhay. Sa oras na sasabihin nating, hindi ko kailangang magsimba, hindi ko kailangang magdasal, hindi ko kailangan ng Diyos. Doon tayo unti-unting babagsak at mamamatay. Sapagkat ang ilaw na ibinibigay ni Jesus ay ang ilaw na hindi mamamatay kailanman. Kapag tayo ay naliliwanagan,
Kapag tayo ay nasa ilalim ng ilaw, makikita natin ang ating kahinaan. Makikita natin sa liwanag ng ilaw yung mga imperfections sa ating sarili. Tumingin kayo sa salamin na malakas ang ilaw. Makikita mo ang sarili mo na bukod sa pangupala ako, butas-butas din pala ang aking mukha. Ang ilaw ay nagbibigay ng katotohanang dapat nating tanggapin. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag para unti-unti nating makita at matanggap ang kahinaan sa ating sarili. Wala pong perpekto, pero tinutulungan tayo ng ilaw. Katulad ni Jesus, ang ating poong Nazareno, na siyang nagiging gabay, nagiging sandigan ng lahat ng namumuhay sa kadiliman. Ang Ebanghelyo ay pagpapatatag ng ating relasyon kay Jesus at ang ilaw na kaniyang iniaalay. Nagbibigay siya ng ilaw pero maraming hindi tumatanggap. Sumusunod pa rin sa dikta ng sariling ilaw ng kanilang kaisipan. Sana po ang Ebanghelyo ngayon ay magbunsod sa atin na siyang tumanglaw ang ilaw ng Diyos upang makita natin ang lubak sa daan na ating tinatahak. At upang makita ang lubak na yan, ang ilaw na tumatanglaw sa atin katulad ng Diyos, sa ating paglalakad, titingin tayo sa daan bilang handa at pananda ng ating pagiging mababang loob sa paglalakbay ng buhay. Huwag nating hayaang itaas ng kapangyarihan ng mundo ang ating nararanasan. Hayaan nating ang Diyos ang siyang gumabay at magbigay ng ilaw upang makita ang katotohanan ng ating nilalakbay. Gabayan po tayo ni Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos. Kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ng habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag.
ang mga mamamayan ng mga may hirap na bansa. Naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat ng pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Liwanagan nawa ng Diyos ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating pamilya, para sa kanilang mabuting kapakanan, ang intensyon ng ating mabuting hinahangad, lalo na sa trabaho at kalusugan. At liwanagan ng Diyos ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Tugunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, alay ng bayan, nagdiriwang. Tugunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos, iniibig kita. Di dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong kita at di dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta, ay ako'y aking kakambing parusa. Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lupang dalisay. Dahil sa lako buhay mo ay inalay sa krus ng mahapit. Dustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, pangis, hirot sakit na walang kapantay. Tunay ng marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lupang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit na kinithin, o takot sa apoy na upang malagim.
Dahil sa gawat na nais kong kamtin, di dahil dito kita anong ako ay iniibig mo, ay gayon din ang aking pag-ibig sa'yo. Tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat ka patunay na Diyos mo. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalong higit ang mga deboto ng mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024, at ang misa naman ay ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humaya kayong taglayang kapayapaan at liwanag ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba
panalangin, inipin ko panalangin, aral mo ang aming buhay at pagkasal sa Padre Jesus Nazaret. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang puso namatayan ay sa isang kaligtasan. Sa Padre Amen.